Manang Lena, palabasin ninyo sila? Utos ko. Ang kapal-kapal ng mukha mong palabasin kami rito. Namatay lang si Ryan at ang buong pamilya na para ka ng prinsesa sa bahay na to. Sigaw ni Felicity sa akin. Wala ako sa mood makipag-away o patulan ka ngayon, Felicity. Mahinahong sabi ko. Namatay na ako ng asawa at anak, kaya pwede ba bigyan mo ng respeto ang pagkawala nila? Nawalan ng anak? Bahagya siyang natawa at nagkibit balikat. Karma mo yan kasi ang sama-sama na ugali mo. Umigting ang aking panga sa sinabi niya. Masaya siya kasi namatay na ako ng anak at asawa. Tumayo ako at tumakbang papalapit sa kanya. Napahawak siya sa kanyang pisngi matapos ko siyang sampalin ng malakas. Sige, sampalin mo rin ako. Paghahamon ko na mahuli ko ang kanyang kamay. Kulang na kulang pa yung sampal na yan sa lahat ng mga ginawa mo sa akin. Di mo na nga nirespeto ang pagkawala ng asawa at anak ko, tapos susugurin mo ako sa pamamahay ko? Pamamahay? Baka nakakalimutan mo, hindi ka niya pakakasalan kung di lang naghihingalo si daddy dahil sa sakit niya. Ang kapal-kapal ng mukha mo ang kinin ng bahay na to, Sabrina. Pinakasalan ka lang naman ni Ryan dahil nagkaanak siya sa'yo at kailangan ni daddy ng malaking pera para sa kanyang operasyon. Pumagit na si Tita Felicia sa amin. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay ngunit mabilis akong umiiwas. Umalis na kayo. Kung ayaw ninyong ako mismo ang kakaladkad sa inyo palabas ng bahay, sigaw ko. Papaalisin mo kami? Nakapangasawa ka lang ng mayaman, Sabrina, pero pamilya mo pa rin kami. Sigaw ni Tita Felicia sa akin. Pamilya? Kailan ako naging parte ng tinatawag ninyong pamilya? Ngayon lang kasi naghihirap kayong lahat sa buhay. Sa akin ninyo binigay ang problema ninyo sa kumpanya. Hindi sana hahantong sa gantong buhay ko kung noon pa man. Hindi niyo ako binenta sa matandang yon. Kayo ang may kasalanan ko bakit nawala ang buong pamilya ni Ryan. Nadamay sila sa problema ng pamilya ninyo. Kayo ang dahilan kung bakit ako nawala ng asawa at anak. Napasinghap ako nang maramdaman ang pangangilid ng aking luha. Edward killed the Jacobs family. Hindi sana sila madadamay kung hindi kayo naging tuso sa kanya. Ang kapal ng mukha niyong gawin akong pambayad sa matandang yon matapos yung siraan ng aking ina noon. Wala kang utang na loob, Sabrina. Sigaw ni Tita Felicia at sinubukan niya akong sampalin. Utang na loob? Wala akong naalala na naging mabait kayo sa akin. Kung naghihirap man kayo ngayon sa buhay, hindi ko na problema yon. Kinarma na kayong lahat sa mga ginawa niyo noon sa akin. Tumingin ako sa mga guards na kararating lang. Paalisin ninyo sila sa bahay. Huwag niyo silang papapasukin ulit sa bahay. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa amin, Sabrina, babalik ka rin sa lupa. Sisiguraduhin kong luluhod ka sa amin habang paulit-ulit na nagmamakaawa. Sigaw ni Felicity. Palabasin ninyo sila, sigaw ko. Napaupo ako sa sahig habang pinagmamasta ng mga gwardya na kinakaladkad sila palabas. Niyakap ko ang aking sarili habang umiiyak. Nilapitan ako ng mga kasambahay at pinakalma. Ako ang sinisisi nila kung bakit namatay si Ryan, pati ang pamilya niya. Siguro tama sila dahil hindi naman naabot sa ganito kung hindi ako nagmatigas at sinunod ko ang kagustuhan nila. Ako ang dahilan kung bakit sila namatay. Pinatay silang lahat ni Edward at habang buhay kong hindi makakalimutan ang nangyari sa pamilyang Jacobs. Hapon na magising ako. Di ko na malayang nakatulog pala ako sa sala habang umiiyak kanina. Mabigat pa rin ang pakiramdam ko kasi hindi mawala-wala sa isipan ko ang mga sinabi ni na Tita Felicia at Felicity kanina. Pinasadahan ko ng tingin ang buong bahay. Naninibago ko kasi hindi ko na maramdaman ulit ang presensya ni Ryan. Hindi ko na siya makikita at makakausap. Napabuntong hininga ako at nagpa siyang umakyat sa kwarto namin upang doon matulog. Wala akong ganang kumain. Kahit gaano kasarap ang pagkain niluto ng kusnera sa bahay, wala talaga akong gana. Uminom lang ako ng gatas para magkalaman naman ang tiyan ko. Gabi na nang lumabas ako sa kwarto namin kasi bumisita raw si William. Medyo gumaan ang pakiramdam ko kasi nakapagpahinga ako ng maayos, pero di pa rin mawala ang sakit sa dibdib na nararamdaman ko. Malalampasan mo rin to? Alam ko naman na malakas ka. Hinaplos niya ang likod ko. Hindi ko alam kung makakaya ko ba talaga. Ako ang sinisisi nila kung bakit namatay ang buong pamilya ni Ryan. Well, hindi ako matahimik. Napasinghap ako nang magsimula na namang mangilid ang aking mga luha. Wala kang kasalanan sa nangyayari. Sabrina, kailangan mong lakasan ang loob mo, lalo na't ikaw magiging bagong presidente ng Jacobs Corporation.
Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Anong ibig mong sabihin? You are his wife, Sabrina. Kasal kayo at may anak ni Ryan. Kapag handa ka na, ipapakilala kita ulit sa kumpanyang naiwan ng asawa mo. Mabilis akong umiling. Hindi ko matatanggap ang posisyon na yan. Sabrina, si Ivara ang tagapagmana ng Jacobs Corporation. Wala ko ibang maisip na pwedeng pumalit sa posisyon kung di ikaw lang. Tutulungan naman kita sa pagpapatakbo. Hindi ko talaga kaya, Will. Gusto kong mamuhay ng matiwasay at payapa kasama ng anak ko. Wala na si Ryan. Mawawala na rin ang bisa ang kasal namin. Kasal kayong dalawa sa batas ng Pilipinas at sa batas ng Diyos, Sabrina. Kailangan ka ng kumpanya. Babagsak at baka aalis sa ibang mga shareholders at investors kung mapapabayaan ang kumpanya. Bigla akong napaisip. Kung mapapabayaan ang kumpanya na naiwan ang pamilya ni Ryan, mas lalo kong di patutulugin ang konsensya ko. Hindi pwedeng bumagsak ang kumpanyang pinaghirapan nilang maitayo. Ito na nga lang natitirang alaala ng kanilang pamilya. Ano, papayag ka ba? Kung ito lang paraan upang makabawi ako kay Ryan at sa pamilya niya, tatanggapin kong posisyon. Basta tulungan mo ko, Will. Wala akong ideya kung anong pasikot-sikot ng kanilang kumpanya. 5 buwan na nakakaraan mula nang mamatay si Ryan. Hanggang ngayon umaasa pa rin ako na buhay siya pero alam ko, imposible ang iniisip ko. Hindi na mabubuhay ang taong namatay pero gusto kong bisitahin niya ako kahit sa panaginip na lang. Gusto ko siyang makita at sabihin sa kanyang sobrang namimiss ko na siya. Namimiss na namin siya. Ang lalim na naman yata ng iniisip mo. Si Ryan na naman ba? Tanong ni William sa akin nang pumasok siya sa loob ng kwarto ko. 1 PM magsisimula ang program. Tapos na ako mag-ayos. Let's go? Tumayo ako at kinuha ang bag ko. Simula ngayong araw, ako na ang bagong presidente ng Jacobs Corporation. Labag man sa loob kong tanggapin ang posisyon pero kailangan kong parindigan ang sinabi ko kay William at kay Ryan noong nakaraang buwan. Hindi to para sa sarili ko, para to sa kapakanan ng kumpanya at pamilya ni Ryan. Maraming tumutol sa pagiging bagong presidente ko kasi hindi pa raw ako lubos na kilala ng mga tao. Sa mga nakaraang buwan, inabala ko ang aking sarili sa pag-aaral kung paano magpatakbo ng isang kumpanya. Nagpapasalamat ako sa mga taong tumulong sa akin kaya hindi rin nagtagal nakuha ko ang loob ng mga tao, lalong-lalo na ang shareholders at investors ng kumpanya. Pinilit ko ang sariling mag-focus sa program at sa sasabihin kong speech, pero palaging sumasagi sa isipan ko si Ryan. Nang oras ko na upang magbigay ng speech, hindi agad ako nakapagsalita kasi lang ibabaw ang kabang nararamdaman ko. Maraming nanonood sa akin at dapat sanayin ko ng sarili ko kasi anytime pwede akong maging laman ng balita. Successful ang program. Hindi ko akalaing magagawa kong tapusin ang speech ko dahil sa sobrang emotional ko na. Sa tuwing minimension ko si Ryan at ang kanyang pamilya, bigla na lang akong naiiyak. Ganon din ang ibang taong nanonood sa akin, lalong-lalo na ang mga empleyado sa kumpanya. Pag-aaral kung paano patatakboy ng kumpanya at internship ang inaatupag ko sa mga sumunod na araw at buwan. Kahit papano marami akong natutunan at nasasanay na rin ako sa mga ginagawa ko bilang bagong presidente ng Jacobs Corporation. Nasanay ako na halos araw-araw meeting at press conference. Next time, susubukan ko naman ang business trip upang makilala ko na lubusan ng mga taong konektado sa kumpanya. Mommy, kailan ulit tayo bibisita kay Daddy? Tanong ni Ivara nang makauwi siya galing paaralan. Gusto mo bang dalawin natin siya bukas? Hinalikan ko ang kanyang noo. Yes, Mom. Namimiss ko na kasi siya. Okay, bibisitahin natin siya bukas. Ngumiti ako at tumingin kay Irene, ang aking sekretarya. I-cancel mo lang ang meeting ko tomorrow. Move mo sa susunod na araw. Noted, ma'am. Tugon ni Irene at agad na tinawagan ang mga taong kailangan kong i-meet bukas. Suot-suot ko pa rin ang wedding ring namin ni Ryan. 2 singsing ang nasa daliri ko. Sa tuwing namimiss ko siya, hinahawakan ko lang ang singsing niya at tinitingnan ang mga larawan niya sa bahay. Minsan naman sinusuot ko ang mga naiwan niyang damit. Mommy, do you love him? Napalingon ako sa anak ko. What do you mean, Ivara? Mahal mo ba si Daddy? Napakagatlabi ako sa tanong niya. Yes, of course. Bakit mo naman naitanong? One of my classmates kasi palaging sinasabi sa akin na kaya raw kayo nagpakasal ni Daddy noon kasi nabuntis ka niya. Parang hinihiwa ang puso ko sa sinabi niya. I love your father, Eva. I love him. Lumapit si Ivara sa akin at niyakap ako.
I missed him, Mom. Sana nakikita niya tayo ngayon. Me too. Araw-araw ko nagdarasal na sana makita ko siya kahit sa panaginip lang. Dumaan kami sa simbahan pagkatapos naming bisitahin si Ryan. Pinagdarasal ko na sana gumaan na ang pakiramdam ko at makamove on sa pagkawala ni Ryan at ng pangalawang anak sana namin. Hanggang ngayon, fresh na fresh pa rin sa isipan ko ang huling sinabi niya sa akin bago siya namatay. Kung paano niya nagmakaawang paalisin kami kasi ayaw niyang pati kami ay madamay. I love him. Hindi ko alam kung kailan nahulog ang loob ko sa kanya. Ang sakit lang kasi huli na ang lahat. Ngayon ko lang napagtantong mahal ko na pala siya kung kailan wala na siya. Hindi ko na siya makikita at makakasama. Walang araw na tila hindi ko siya maisip. Bago ko matulog sa gabi, hinahayaan kong sariling umiyak para maibsan ang bigat sa dibdib ko. Kung hindi sila nawala, aalagaan kaya ako ni Ryan habang pinagbubuntis ko ang ikalawang anak namin? Gusto kong maranasan kung paano siya mag-alaga sa akin. Pero kahit anong gawin ko, hindi na mangyayari yon kasi pareho na silang kinuha sa akin. Nakunan ako at namatayan ang asawa. Paano ko makakausad sa nakaraan? Hanggang ngayon, sinisisi ko ang sarili sa nangyari. Ma'am Sabrina, may kumakalat po na balita tungkol sa pamilya ninyo. Saad ni Irene nang sagutin ko ang kanyang tawag. Anong klaseng balita? Nangunot ang noo ko na sumagay sa isipan ko ang pamilyang Madrigal. Tumingin ako sa labas ng building ng Jacobs Corporation. Nagtataka ako kung bakit dumating ang mga tao at reporters. Pinabayaan mo raw sila simula nang kinasal kayo ni Sir Ryan? Saad ni Irene sa kabilang linya. Nasa labas po sila ng building ngayon, nakikipag-usap sa mga reporters. Pinatay ko ang tawag at bumaba sa kotse. Uminit kagad ang ulo ko matapos marinig ang sinabi ni Irene. Hindi ko alam kung saan humuhugot ng lakas sila Tita Felicia sa panggugulo ng buhay ko. Nang mapansin ng mga tao ang pagdating ko, sinubukan nila akong kunan ng statement pero nanatili akong tahimik hanggang sa makalapit ako sa mga taong kinasusuklaman ko. President Jacobs, may katotohanan ba ang mga sinasabi ng pamilya mo? President Jacobs, anong masasabi mo sa binibintang ng iyong pamilya sa'yo? Kiniyom ko ang aking mga kamao na makita ko ulit si Felicity makalipas ang ilang buwan. Himala kasi hindi niya kasama ngayon ang kanyang ina. Dumating na pala ang magaling, mabait, pabaya sa pamilya ang mga agaw kong kapatid. Sarkasikong sabi ni Felicity habang nakakrus ang kanyang mga braso. Humugot ako ng isang malalim na hininga bago nagsalita. Wala akong inagaw at hindi ko rin kayo pinabayaan. Kalmadong sabi ko. Pinasadahan ko ng tingin ng paligid. Kahit saan ako titingin, may kamera na nakatutok sa akin. Ano? Papaalisin mo ko kagaya ng ginawa mo sa amin ng mommy mo noon? Sigaw ni Felicity nang lagpasan ko siya. Huwag kang gagawa ng eksena dito, Felicity. Pilit ko pa rin pinapakalma ang sarili ko. Kasi parang sasabog na ako sa galit. Sa tingin mo ba ganun lang yan kadali, Sabrina? Ano? Matapos mo ang gusto mo, tatalikuran mo kami? Wala kang utang na loob. Kami ang kumupkup sa'yo nung panahong walang-wala ka at namatay ang iyong ina na kabit ng daddy ko. Mas lalong umingay ang buong paligid. Binabato na naman ako ng iba't ibang tanong tungkol sa pagkatao ko at pagkatao ni Felicity. Hinarap ko si Felicity at tumakbang papalapit sa kanya. Sumunod ka sa akin kung gusto mo lang makausap kaysa mag-iskandalo sa labas ng building. Bakit ko naman yun gagawin? Kahit anong gawin mong paninira sa akin, hindi ako matatablan kasi alam kong sinisiraan mo lang ako. Matigas kong sabi. Inutusan ko ang mga gwardya na paalisin si Felicity at ang mga reporters. Pumasok na rin ako sa loob ng building kasi may meeting pa ako. Pagkatapos ay naglabas ako kaagad ng statement tungkol sa kumakalat na balita sa akin. Pinakita ko ang mga transaksyon ng perang binibigay ko sa pamilya ko buwan-buwan upang mapatunayan na lahat ng binibintang nila sa akin ay totoo. Buwan-buwan akong nagpapadala ng pera sa kanila. Gamit ko ang savings ko upang mas tustusan ko ang pangunahing pangangailangan ni Daddy, lalong-lalo na ang kanyang gamot. Pakiramdam ko ako nang bumubuhay sa kanilang pamilya kasi pati pagkain nila sa akin humihingi. Hindi ko alam bakit nila sinasabing wala akong utang na loob. Kahit sinisiraan nila ako, patuloy pa rin akong nagbibigay ng sustento kasi sila ang nag-aalaga kay Daddy. Kung tutuusin, hindi ko naman na sila obligasyon.
Kahit masama ang tingin nila sa akin, tinutulungan ko pa rin sila. Hindi ko na lang pinapansin at dinidibdib ang mga paninira nila sa akin. Everything is clear, ma'am. Saad ni Irene sa akin nang tanungin ko siya tungkol sa paninira ni Felicity sa akin. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi ko na lang muna iisipin ang pamilyang yon. Kailangan kong mag-focus sa kumpanya kasi maraming naniniwala sa kakayahan ko at ayoko silang biguin. Ma'am Sabrina? Tawag sa akin ni Irene, kaya mabilis akong nag-angat ng tingin. Inatake raw sa puso si Mrs. Madrigal. Namilog ang aking mga mata. Muntik ko nga mabitawan ng wine glass. Kailan lang? Ngayon lang po. Nag-text ang inyong kapatid at pinapaalam kayo na kailangan daw niya ng pera para sa pagpapagamot kay Mrs. Madrigal. Puntahan mo sila sa ospital. Tingnan mo ang billing statement nila at bayaran ang dapat bayaran. Utos ko kay Irene. Tawagan mo kaagad ako kapag may problema. Ma'am, ayaw tanggapin na iyong kapatid ang perang pinabibigay ninyo. Gusto ka raw nilang makita. Saad ni Irene sa kabilang linya. Hindi pa tapos ang meeting ko, Irene. Ano na naman ba ang kailangan ng babaeng yan? Hindi ko na maitago ang iritasyong nararamdaman ko. Bumuntong hininga ako. Fine. Pagkatapos ng meeting ko ngayong araw, dediretso na ako dyan. Saad ko at ibinaba na ang tawag. Habang nasa meeting nga, hindi ako makapag-focus sa tawag ng tawag sa akin, si Felicity. I had no choice kung hindi ang i-block siya. Di nagtagal at natapos na ang meeting. I-review ko lamang ulit ang mga napag-usapan na meeting pagkabalik ko galing sa ospital. Nang nasa ospital na ako, kagad kong hinanap ang room number ng pinaglalagyan kay Tita Felicia. Tinawagan ko si Irene nang nasa labas na ako ng kwarto, ngunit hindi niya sinasagot ang tawag. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago pumasok. Felicity! Sigaw ko nang sampalan niya si Irene habang nakaluhod. May pinagmanahan ng katangahan ng sekretarya mo. Sigaw ni Felicity sa akin. Tinulungan ko si Irene na makatayo. Ayos ka lang ba? Anong ginawa niya sa'yo? Nag-aalalang tanong ko nang mapansin ang pamumula ng mukha niya. At maraming damit. Inutusan kong bumili ng pagkain ng sekretary mo kasi walang magbabantay kay mommy. Pero mali ang binili niya. Saad ni Felicity, kaya hinarap ko siya. Wala kang karapatang utusan ng sekretarya ko dahil hindi ikaw ang nagpapasahod sa kanya. Ang kapal ng mukha mong saktan siya matapos mo siyang utusan. Hindi ko na mapigilan ang sarili kong pagtaasan siya ng boses. At bakit bawal siyang utusan? Walang ibang magbabantay kay Mommy Sabrina. Alangan namang nurse ang uutusan ko. Sarkastikong tanong niya sa akin. Let's go, Irene. Bumalik na tayo sa kumpanya. Inawakan ko ang kamay niya at hinila palabas, ngunit biglang nagsalita sa Felicity. Ano? Aalis ka kaagad? Hindi mo ba kakamustahin si Mommy? Bakit ko naman gagawin yan, Felicity? Nagkibit balikat ako at pinaunang lumabas sa Irene. Humakbang ako papalapit kay Felicity. Ina mo siya, hindi ko siya obligasyon. Nung si Mommy naghihingalo sa ospital noon, kahit isang beses hindi niya ako magawang dalawin. Tapos ngayon tatanungin mo ko kung bakit hindi ko siya kakamustahin? Siyempre, obligasyon mo siya. Kasi asawa siya ni Daddy. Asawa siya ng Daddy natin. Ano ang koneksyon? Bahagya akong natawa sa sinabi ni Felicity. Hindi ko siya obligasyon, Felicity. Hindi kami magkadugo at isa pa. Hindi ko naman kasalanan kung bakit siya narito. Sinasayang mo lang ang oras ko. Hindi pa ba sapat ang perang binigay ko? Nagdilim ang paningin ko na makita ko na pumasok sa kwarto si Daddy at ang kambal. Sabrina, si Daddy, habang tinutulak ni Felix ang wheelchair. Hindi ako lumingon. Napasinghap lang ako at napabuga ng hangin. Kamusta ka na? Baka sa boses ni Daddy ang panghihina niya. Halos hindi ko siya makilala kasi ang payat-payat niya na. Binibili niyo ba ng gamot ang perang binibigay ko? Tanong ko kay Felix. Di siya kaagad nakasagot at tumingin kay Felicity. O baka naman winawaldas niyong pera na dapat ay para sa mga gamot ni Daddy. Pinasadahan ko sila ng tingin at tumingin kay Daddy. Lahat ng perang binibigay mo ay binibili namin ng gamot at ng pagkain. Huwag kang sigurista. Yumaman ka lang parang kung sino ka na makaasta. Pagtataray ni Felicity. Kailangan ko ng resibo sa mga gamot na binili nyo. Hindi sigurista ang tawag sa akin. Gusto ko lang malaman kung nagsabi ba kayo ng totoo. Sinulyapan ko si Daddy. Kung binilhan nyo ng gamot si Daddy, bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya gumagaling? Kailangan niyang uminom ng gamot.
Sarili kong perang ginamit ko, Felicity. So ano? Sinasabi mo ba na hindi namin siya binilhan ng gamot kasi mas inuuna namin ang mga luho namin? Ngumisi si Felicity. Hindi yan ang ibig kong sabihin, Felicity. Ibigay mo sa akin ang lahat ng resibo sa gamot ng daddy. Kapag wala kayong naibigay sa amin, hindi ko na kayo bibigyan ng sustento. Ako mismo ang bibili ng gamot para sa kanya. Sabrina, tawag ni daddy sa akin. Ang laki-laki na ng pinagbabago mo. Pasensya na kung hindi ka agad ako nakapagpasalamat sa'yo. Akala ko kasi si Felicity ang pinakasalan ni Ryan. Hindi naman ako magbabago kung bakit tinanggap niyo ako bilang anak at inalagaan ng maayos. Mas pinili ninyo kasing kontrolin ang buhay ko kahit alam ninyong makakabuti sa akin ang ginawa niyo noon. Patawarin mo sana ako, Sabrina, sa lahat ng mga ginawa ko. Matagal ko na kayong pinatawad. Hindi ko rin kailangan humingi ng kapatawaran kasi hindi maaalis ang isang sorry ng ginawa niya sa akin. Bumaling ako sa mga kapatid ko. Simula ngayon, ako na mismo ang bibili ng gamot kay daddy. Hindi ko na ulit kayo bibigyan ng pera. Hindi mo kami bibigyan ng pera? Ano? Papatayin mo ba kami sa gutom? Wala kaming mga trabaho at ikaw lang inaasahan namin. Ang pagkain pinapakain namin kay daddy kung hindi ka magpapadala. May mga paa at kamay naman kayo. Wala kayong mga kabansanan sa katawan. Felicity, gamitin ninyo ang katawan nyo sa paghanap ng trabaho. Hindi yung sa akin ninyo iaasa lahat. Monty ako magbibigay ng groceries para kay daddy. Bumaling ulit ako kay daddy. Sabihin mo sa akin kung inaabuso ka ng mga anak mo. Hindi ako magdadalawang isip kunin ka sa poder nila. Ang sama-sama talaga ng ugali mo. Gahaman ka sa pera. Sigaw ni Felicity sa akin. Ako pa ngayon na nagiging gahaman pagdating sa pera? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? O baka naman hindi mo lang maintindihan kung anong ibig sabihin ng gahaman? Gahaman ka naman talaga eh. Alam mong malaki ang gastusin namin sa bahay pero pinagkaitan mo kami? Ikaw ang gahaman, Felicity. Hindi naman sana aabot sa ganito kung di mo binulsa ang perang binibigay ko eh. Anong akala nyo sa akin, nanganganak ng pera? Basta-basta kayong hihingi sa akin kapag naubos ang perang pinapadala ko? Hindi ko nga magawang galawin ang pera sa kumpanya dahil hindi ko naman pag-aari yun. Hindi ako ang gahaman sa pera, Felicity. Kayo yon.